ano ang nasa damdamin mo. I-release mo na yan dito sa ano, kasi beautiful ka. Hindi ka lang beautiful, you're the most powerful eh. Sa pagsabi mo lang, punta tayo, nandyan lahat. Okay, go. Hello, hello. Narinig ba ako? Parang malayo. Yan, lapit ka, lapit ka. Yung upuan mong ilapit mo. Alam mo, hindi ako ready magsalita ngayon. You're always ready, Mami. Kasi yung boses ko, hindi pa ako nakaka-recover. Mula ng November 23. Doon sa ano. Oh, hindi mo kailangan kasi pero, maganda yung ating microphone. Magbibigay na ako ng motivation. Yes. Para sa kaalaman ng lahat. Lahat ng... baka umiyak ako. Lahat ng mga Pilipino, mula Hulo hanggang Apari, wala pa akong boses. Mula Hulo hanggang hanggang Apari. At yung sa 7 kontinente ng ating mundo, isa yun ang Southeast Asia. At ang Southeast Asia naman ay binubuo ng 11 countries, isa yun ang Pilipinas. At ang Pilipinas naman ay binubuo ng 18 regions from CAR, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, BARM, ANB, and NCR na binubuo ng 16 cities and 1 municipality. Nung hinuli si PRRD, hindi ako nagkakamali, March 11 yun, March 13, March 11. Ang sumunod na buwan nun is April. So, mahal na araw yun. So, may nagkataon na nag-sponsor sa akin. Pumunta ako sa Davao, sa Cebu, sa Simala Church. Sa Simala Church, bago ka makapunta dun sa likod ng ni Virgin Mary, siguro pipila ka ng mga 1 kilometro. So with that, may nag-offer sa amin na hindi na kami pipila. So nakarating ako agad dun sa sa lugar na dun mo iuhulog yung wish mo. So ang wish ko dun is dahil nahuli na nun si PRRD. So nasa cellphone ko yun, binidyo ko, sinulat ko, so that I have an evidence. Ang tanging nilagay ko dun sa wish ko is makabalik si PRRD ng buhay at saka magkaroon ng peace ang mga Pilipino at saka ang bansa natin. So doon ako umpisa. And then, ako kasi naniniwala ko sa divine intervention. So yung sinasabi kanina ni Ma'am, na gusto ko ngang umiyak kanina. Kaya lang, umiiral kasi yung naaral ko. Yung naaral ko kasi is nakasama kasi ako noong 2016, yung presidente na si PRRD, na nag-seminar sa UP, nang pinag-aralan doon ng mga Southeast Asian nation is on the year 2020, it will be wisdom age. So hindi alam yun ng mga Pilipino. At tayo ay nagdaan sa iba't ibang ages ng mundo. Katulad ng, I have to mention it, katulad ng Stone Age, agricultural, machinery, computer, information, and we are now a wisdom age. Kaya hindi ako nagtataka. Dahil nung April 15 yata yun, 2020, nagkaroon agad tayo ng COVID. So yung wisdom age kasi is on the year 2020, it will be wisdom age. The technology on that year will be, halimbawa yung technology natin at the same time, and then lahat na mangyayari sa taon na yon
It is the wish of God. So tama nga, parang lahat na nangyayari ay umaayon sa kagustuhan ni God. Di ba? Kasi nga, katulad nung investigation ng flood control. Hindi ba kaya nalaman na ng buong mundo yan, buong mga Pilipino? Because of the intervention of God. Nagkaroon tayo ng baha, nagkaroon tayo ng bagyo, nagkaroon tayo ng earthquake. So, intervention. So, what is now happening again is the intervention of God. So, malalim lang kasi yung ewan ko kung tama lang nasabihin ko. Kaya lang, yung nangyayari kasi ngayon, hindi lang naman between Duterte and Bongbong Marcos. Hindi lang regarding sa mga corruption. Kung tutusin corruption, simple nga lang yun, marami pang iba't ibang departamento ng bansang Pilipinas. Hindi lang corruption, hindi lang public works and highways. Lahat ng departamento meron corruption, di ba? Kaya lang, yun dito na is between the powerful countries. Di ba? Yung powerful countries ang dito, yung nangingibabaw. Kaya nagagamit ang bansang Pilipinas na parang tayo yung pinakabaraha. Di ba? Kasi if ever, with that, narinig naman natin yung decision kanina, di ba? If ever na makalabas na si PRRD, ibig sabihin, parang yung isang bansa natalo na. At nanalo na isang powerful na bansa. Alam naman natin, no need to mention who are those two powerful country. Tama ba ko doon? Di ba? At the same time, hindi alam nung nakakarami na yung isang bansa na yan na nagmamanipulate kay Bongbong Marcos, bagsak na sila eh. Kasi dineclare yung kanilang recession noong October 3, 2025. So hindi rin yun news blackout. At ang isa pa dito is yung kailangan tayo ng mga Pilipino magkaisa. Bakit? We were colonized by the Spaniards for almost 377 years. And then, sumunod na nag-colonize sa atin yung US and yung Japan. And then, nung natapos na yung World War II, is nagkaroon ng Treaty of Paris. Okay ba yun? Yung Treaty of Paris, pinapaniwala ang mga Pilipino ng independence natin is June 12. Hindi po June 12 ang independence natin. Ang independence talaga ng Pilipino, na Pilipinas is July 4. July 4, 1946 na pinirmahan doon sa Treaty of Paris. So titingnan natin yun. Titingnan natin na kailan ba maglalaps yun? Kung i-dig up natin sa history, yung Treaty of Paris na magkakaroon daw tayo ng tunay na kalayaan between America is maglalaps sa 2026 July 4. Kaya halimbawa lang, dumating yung July 4 na napalitan na yung pamunuan ni Bongbong Marcos. At syempre, because of our constitution, succession, si Inday Sara ang upo. Eh di hindi makakamit nung bansa na yon yung gusto kasi nila i-extend pa. And who will extend that? Di nakaupong presidente ngayon. Yun yung aking analysis doon. Kaya ang sa akin, because I am now 70 years old, at kada nag-speech ako, is, ang tanging lang natin, anong weapon. Hindi man natin ang weapon yung mga baril. Kasi, today or this year is a wisdom age. Ang tanging weapon lang natin is prayer. Because, alam naman natin siguro na
ang prayer is the most powerful communication to God. Kaya yung nangyayari na yan, ang mga Pilipino, hindi tayo dapat malungkot kasi meron purpose, meron dahilan, at meron tamang panahon ang bawat bagay. At isa pa, pang-motivate din to. Meron kasi tayong law of the universe. Kung meron tayong law of mankind, meron din tayong law of the universe. Di ba? Ang mahalaga doon na lagi kong ilatandaan is the law of polarity. Ano ibig sabihin ng law of polarity? That is the ups and downs of life. Kaya halimbawa, if there is birth, there is death. If there is struggle, there is success. At yung number 8 na law, yung law of polarity, yung law of reading. Ang nakasaad naman dun sa law of reading is the law of time. Everything on earth, there is a perfect time in God's perfect time. So yun lang po, huwag tayong malungkot. Alam naman natin na kung ang feel natin ngayon ay malungkot tayo, sisiguraduhin natin na tayo ay merong success at sisiguraduhin natin na meron tayong magsasaya tayo sa darating na panahon. Yun lang po, maraming Maraming salamat po, Kapitana. Talaga nakakabuhay ng loob. Naiiyak ako kasi parang kasama ko yung mami ko, ganyan siya magbigay ng pampalakas ng loob talaga. So, nalungkot tayo ngayon, magkakaroon din tayo ng kasiyahan sa tamang panahon. Very well said, Kapitana. Maraming salamat po sa wisdom na shinare niyo po sa lahat. And yan yung mga dapat nating nadidinig. Hindi yung